So dito mga kapanok sa ating area, marami pong magpunta dito, magbili ng mga manok. Kaya nga wala na po tayong tag 1 kilo dito. Dahil pag mayroon tayong 1 kilong manok mga kapanok na nandun pa sa ating mga kulungan na hindi pa natin na baba dito sa area, yan ang mabibinta. Pag yung nandito na sa baba mga kapanok, yung katulad dito, itong mga manok na nandito ay hindi na po natin to binibinta. Dahil ito na po ang source natin sa ating mga sisiw. Alright, magandang araw po mga kapanok. Ngayong araw na ito ay gawa po tayo ng video tungkol dito sa ating mga alaga. Sabayan po yung mga kapanok sa ating video sa araw na ito. So, let's go. So ngayon mga kapanok, dito po sa ating area, sa ating munting manukan, dito po ang ating mga alaga. Tapos na po tayo nagbigay sa kanila ng mga pagkain nila. So ayan po sila mga kapanok ko. Pan sila kaya dahil may pabo sa labas sa ating bakod. Ano? Pan sila, tingala. So mga kapanok, ang video natin ngayon ay tungkol po sa ating pag-alaga ng ating mga manok at saka sa ating mga kambing. So, gusto ko lang po sabihin sa inyo mga kapanok na dito sa pag-alaga natin ng manok, kailangan natin ng sipag at tiyaga upang tayo ay makamit natin ang gusto natin na makamitan. Yung na-experience ko po dito mga kapanok ng pag-alaga ng ating mga native na manok, naka-experience pa ako mga kapanok nung una ng mga malaki gasto sa kanila tungkol sa kanilang mga pagkain o sa kanilang mga patuka. Kung tipirin natin sila mga kapanok sa kanilang pagkain, kawawa yung ating mga alaga mga kapanok, dahil diyan magsimula na may stress sila at saka magkasakit sila at saka hindi tayo magbigay sa kanila ng mga pang inumin na mga vitamins at saka mga gamot, ay wala tayong maani. Dahil kahit sa kanilang itlog mga kapanok ay hindi po sila magbigay ng saktong filtration. So kailangan natin sila na magbigay tayo ng kanila ng saktong at sapat na masustansyang pagkain para sa kanila. So paano ba natin magawan yung paraan upang sila po ay manatiling malusog at saka malakas dito sa ating area, sa ating backyard? So kailangan natin mga kapanok na mag-isip o maghanap ng mga paraan, sa paraan na hindi tayo malakihan sa gastos at saka hindi tayo mahihirapan sa araw-araw na pag-ngailangan ng ating mga alaga. Sa ngayon mga kapanok dito sa aking area, yung ating mga alaga, kinukontrol ko muna ngayon dahil pagsabayan ko po yung mga gasto natin dito sa ating pag-alaga. May mga estudyante po tayo ng mga kolehiyo na, so mahirapan po tayo sa pakikipagsabayan sa kanila sa ilang mga pangailangan at saka sa gastusin natin doon sa ating mga estudyante. So kaya ginawa ko para mapanatili natin sila na mabigyan sa kanilang mga pangangailangan. Yan mga kapanok, ito lang sila muna ang ating inalagaan sa ngayon. So yung ating mga alaga dito mga kapanok, nandito po sila sa 25 heads yung ating mga alaga. At saka may mga season din tayo din na nandoon sa ating mga brother, 26 na mga sisiyo mga kapanok na ating inalagaan. So yan lang muna ngayon ang ating pag-alaga sa kanila, dahil wala pa tayong sapat na
pira na panggastos sa kanila. Gustuhin ko man, paramihin ko man sila, pero sa kanilang mga maintenance ay hindi natin sila mabigyan ng sapat at wasto na pangailangan. Sayang lang po mga kapanok yung ating pag-alaga sa kanila pag sila po ay magkakasakit o manghihina dahil sa kakulangan ng ating pagbigay sa kanila. So ganyan lang po mga kapanok. Isipin natin yung kanilang pangailangan. So hindi tayo alaga ng alaga lang na hindi natin sila mabigyan ng sakto at sapat na pangangailangan ng ating mga alaga. Kahit mga kapanok sila ay busog sa kanilang mga butsi nila. Pero pag may pangailangan sila mga kapanok na hindi natin maibigay dahil hindi naman sila magsasalita, kita lang naman ang magkaintindi sa kanilang mga aksyon. Pag hindi natin sila mabigyan ng ganyan mga kapanok, sigurado na pag di yan maagapan mga kapanok ay tuloy-tuloy na yan at manghina at yung alaga mo ay pumayat. So yan lang po mga kapanok ang tips natin dito sa pag-alaga ng manok na kailangan natin isipin ang kanilang mga pangailangan at saka yung kanilang vitamins, importante din para sa kanila. So simple lang naman mga kapanok ang binigay ko sa kanila dahil hindi lang naman sa ngayon. Nung una hindi ko nagbigay sa kanila, yan experience ko, pero sa ngayon mga kapanok ito na experiencehan ko na kahit kunti lang, yung mura lang at sapat na. Disclaimer lang po, hindi ko po ini-introduce yung vitamins or yung electrolytes na ginagamit natin para sa kanila. Pero sa akin, subok na po para sa kanila na pag yan ang ibigay ko sa kanila, nakita ko naman na malakas at malusog ating mga alaga. Electrogen naman ang binigay natin sa kanila dito mga kapanok na painom. Twice a week. Ganyan lang. Lalo na at masama ang panahon, bigyan natin sila ng electrolytes para hindi sila manghina. At saka kung gusto ko yung mag-vitamins ay isang klase lang po na vitamins yung binigay natin sa kanila, yung Vitamin Pro. So yun lang po mga kapanok ang ating bigay sa kanila pang ang ating mga alaga dito ay manatiling malusog. So dito mga kapanok sa ating area, marami pong magpunta dito magbili ng mga manok. Kaya nga wala na po tayong tag 1 kilo dito dahil pag mayroon tayong 1 kilong manok mga kapanok na nandun pa sa ating mga kulungan na hindi pa natin na baba dito sa area, yan ang mabibinta. Pag yung nandito na sa baba mga kapanok, yung katulad nito, itong mga manok na nandito ay hindi na po natin ito binibinta dahil ito na po ang source natin sa ating mga sisiw. At saka yung kanilang mga itlog mga kapanok ay laking tulong din sa atin sa araw-araw dahil magamit natin na pangulam. So kahit anong klaseng luto ng itlog mga kapanok, yan ay magkakatulong din sa atin. Yung mga estudyante natin pang araw-araw mga kapanok ay kailangan nila ng ulam bago sila punta sa school. So yan, pag ipit po tayo na wala po tayong pangulam, yan, may maraming itlog po tayo na ating naipon doon sa ating rep at saka doon na lang sila na magluluto, magkukuha at magluluto ng pangulam nila. At saka itong mga manok nito mga kapanok, yung mga yung tanda na may mahina na ang umitlog ay yan ang ating gagamitin na pang pag may birthday sa ating pamilya ay isa na rin yan sa ating mga supply na magamit natin upang ating ito ay maluto at maulam pagsaluhan sa pamilya. So yan lang po mga kapanok. Kung ito ay hindi natin sila magbinta tayo magbinta sa kanila. So hindi po din natin ibinta yung mga matatanda na dahil sa makunat na po yung kanilang laman. So aside po dito mga kapanok sa ating
inalagaan. Mayroon din po tayong pabo, pero yung pabo ay nandoon sa isang area. So baka kuha tayo doon ng pabo at saka dito natin sila iipon sa ating alagaan na manok. At saka may pangatlo pa din tayong ilagaan, yung ating kambing. So pakita ko po sa inyo mga kapanok, yung ating mga kambing ngayon, kung ano na ang kanilang kalagayan. So ito po si Jinjin mga kapanok ko, na hindi padidi sa kanyang nanay. Pero ngayon, malakas din pa rin siya dahil tayo ay napadidi sa kanya ng gatas nang galing sa binili natin doon sa nagbinta ng mga gatas ng mga hayop. Isa din diyan ang yung tinatawag na pork o milk. Disclaimer lang po, hindi po natin introduce yung pork o milk, pero gusto ko lang pala sabihin sa inyo na pork o milk lang po ang pinapadidi natin sa kanya upang mabuhay. At saka dito, ito na po ang mga alaga natin, oh. Ayan. Ito po ang alaga natin mga kambing. Yan sila mga panok. So nagpapahinga pa sila dito. So maya't maya, pagkawalan natin to mga alaga natin, at doon sa paligid sila ay magkain-kain. Mamayang hapon, pabalik din sila dito, uwi sila dito sa kanilang bahay. So nung una mga kapanok, dalawa lang po ang yung ilaga natin. Ayan, si Ami at saka si Amita. Yung dalawa. So lahat ito mga kapanok, yan sila ay mga lahi na din nila yan. Yan, oh. Mga lahi na din nila, at saka yung mga anak nila naglahi na din po. So di ko na sa mga kapanok na pabilis lang pala sila dumami. Kung ang ibang mga kapanok ay bininta ko na dahil magkuhan sila dito sa kulungan na to, maghuot. So yan, bininta ko. Ang isa sa nabinta mga kapanok ay ang isang nanay po ni Phil. Yung nanay, oh, nabinta natin sa halagang 6K. Nabinta po siya. At saka yung isang barako natin mga kapanok na 8 months old, nabinta na din natin. So dalawa na po dito mga kapanok ang naibinta natin. At tulong din na masolusyonan yung ating mga problema sa pampinansyal mga kapanok. So maganda pag mayroon tayong mga alaga nga tulad dito, kambing, manok, saka pabo. Sila po ay makakatulong sa atin pagdating ng panahon na kita mga ilangan ng pera. So yan lang po mga kapanok ang ating video sa araw na ito. Sana'y naibigan nyo yung ating video. At paki-subscribe na din sa ating munting channel. Thank you for watching mga kapanok. God bless po. Bye-bye.